sa Elsa Gorgeous. Sabay-sabay natin siya ito. 3, 2, 1! Ito na nga siya ang natiisa natin. Pinagod na rin sila ng Kaya Malaysia. Punta sa Rebecca! Grabe, ang gupit niyo naman. Narinig niyo ba ako lahat? Naiintindihan niyo ba ako? Kung naiintindihan niyo si Ate Mika, taas niyo yung kanang paa niyo. Ay! Ba't may kamay? Paa! Ayun! Hello, kumain na lahat? Puno-puno ng energy yung mga kids, puno? Ah! Ang sarap naman sa tenga ng energy niyo. Ready na lahat na basahan ng libro? Yay! Talagang masunurin sila, no? Ready na sila. Alam mo, hindi ka dito muna tayo sa bandang harap habang inaayos sila ang entablado para naman mabasa mo ang libro. Naglikha mo ang mundo ni Mahika. Ito na nga yung libro mo, Lipad. Siyempre, bago tayo mabasa ng libro, simple katanungan lang. Kadalasan po kasi, kapag lumalabas tayo sa bahay ni Kuya, ang mga ibang artista gumagawa na kanya-kanyang brands, nagbibenta ng produkto na paborito. Pero ikaw, sa dami ng pwede mong gawin, naisipan mong sumulat ng isang children's book para sa kanilang lahat. At ang katanungan namin ay, ano yung naging inspirasyon mo? Bakit yun yung unang sumagi sa isipan mo paglabas mo agad ng bahay ni Kuya? Ako naman, Kuya Minis, even before pa naman ako pumasok ng PBB, ito na talaga yung plano ko. Kumuha talaga ng libro para sa mga bata. Naghintay lang talaga ako ng perfect opportunity para kung kailan siya ilalabas. And yung inspirasyon ko doon, kayong mga bata, kayo ang inspirasyon ng libro na to. Kasi gusto ko, bago sila ma-open sa social media, mauna sila sa mga libro. Na importante pa rin ang libro para sa kanila. Naman pala, kayo po talaga ang dahilan kaya gumawa at lumikha si Mika ng librong Lipad. Handa na ba kayo magbasa si Ate Mika? Okay, ngayon, dahil ito po ay pagbabasa ng kanyang aklat, pwede ba tayong humingi ng katahimikan para naman na makontrol natin yung energy ng bawat isa sa inyo. Ayan, mga bata, dahil ito ay isang book reading, humingi kami ng konting katahimikan sa bawat isa sa inyo. Alright? Huwag muna tayong mag-cellphone, huwag muna tayong masyadong kumausap ng ating mga katabi, mga klase dito sa SM North Bensa. Alright? Kalma tayo, hinga. Alright, sabay-sabayan niyo ako Pag sinabi kong inhale, inhale. Pag sinabi kong exhale, exhale. Ayan. Lagay ko natin sa disposisyon ng ating mga sarili. Ika, buka na. Siyempre, ang importante, kids, dapat nag-i-enjoy tayo pag binasahan kayo. Pag meron kayong hindi naiintindihan, papaintindi namin. And, makikita nyo dito sa harap yung binabasa ko para din makasabay kayo. Nakikita nyo bang lahat yung ano? Yes. Ayan. Sige, Mika, dali mo muna yung mind mo. Kids, tandaan na, pwede naman kayong tumawag, pwede kayo mag-react. Pero agad pare, huwag po tayo masyadong ingay para hindi natin maiwasan or malagpasan yung pinapahagi na kwento ni Mika. Sabay-sabay tayo, inhale. Exhale. Ayan. Very good, kids. Mika, tandaan na. Take it away. Ito ang librong pinakagatang Lipad. Sa bawat bulaklak, sa hardin ni Lola, ay mayroong mga diwatang napakaganda ng mga pakpak. Ngunit bakit tila may isang kapansin-pansing diwata na hindi lumilipad? Ayan ang diwata. Bakit daw hindi lumilipad ang diwata? Hindi ba? Sa isang bulaklak na rosas, si Mahika ay humugot ng hinga. Napakaliit ng mga pakpak ko. Nahihiyang sinabi ni Mahika. Nahihiya daw siya ang liit ng pakpak niya. Bakit kaya? Umiiwas din si Mahika tuwing nagdidilig ng halaman si Lola. Baka mabasa ang mga pakpak ko. Kakapintura ko lamang nito. Di ba pag ang pakpak, pininturahan mo, ayaw mo mabasa? Bakit kaya? Kasi, bawal, hindi ka makakalipad at mawawala yung pinipura mo. Takot si Mahika na makita ng iba ang tunay na kulay ng pakpak niya. Dahil siya ay nahihiya, hindi siya lagi nakakapasyal sa hardin. Mahika, samahan mo kaming lumipad.
sabi ng kanyang mga kapatid. Ayun, yung dalawang kapatid niya. Sabi ni Mahika, sa susunod na, tutuksuhin lamang ako ng iba dahil sa pakpak ko. Ngunit hindi mo ba nasusubukan lumipad? Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, sabi ng kanyang mga kapatid. Malungkot na umuwi si Mahika sa kanyang bilang. Sabi niya, hindi ako nananapan sa hardin na ito. Mabuti siguro kung maging abo na lamang ako at maglaho. Walang makakaalala sa akin dahil ang pangit ang mga pakpak ko. Walang maghahanap sa akin dahil iba at hindi na lamang ako. Susad si Mahika, nandun siya sa rose niya. Iniiyak siya, yun ang naiisip niya. Nagplano si Mahika na umakyat sa pinakatuktok ng puno upang tumalon dahil alam niya hindi siya maliligtas ng mga pakpak niya. Akala niya kasi super small ng pakpak niya eh. Pag small yung pakpak mo, feeling mo hindi ka makakalipad, di ba? So, noong umaga, nag-start siyang paglakad. Umalis siya. Naglalakbay siya patungo sa pinakamataas na rosas. Tapos nakita niya yung sun. Asan yung sun? Yung yellow. Nakita niya yung sun. Tapos sabi ng sun sa kanya, Mahika, tila ikay mas maaga pa sa aking dumating at naglalakbay. So, na-curious yung Mahika. Na-curious yung Mahika. Sabi niya, anong espesyal sa'yo araw? Ang init-init mo at napakaliwanag. Hindi ka ba nahihirapan? Kayo ba, pag sobrang init, di ba? Pag sobrang tirik yung araw, di ba pumapasok kayo sa loob ng bahay? Ayaw nyo mainit. So, tinanong yun ni Mahika sa sun. Anong special sa'yo? Eh, ayaw ka nga ng kids, mainit. So, ang sabi ng araw, dahil ako'y maliwanag at mainit, walang lumalapit sa akin. Pero, ako ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay sa mundo. Nakangiti yung sun ang sinasabi na yun. Sabi naman ng langgam, nakita niyo yung langgam. Ano ang espesyal sa'yo, langgam? Maliit ka at kaunti lamang ang kayang buhatin. Sabi ng langgam sa kanya, maliit man ay matalino ako. Kaya kukuha din lahat ng bagay sa mundo basta kasama ko pamilya ko. Sino dito yung matalino? Diba? Kayo kahit small pa lang kayo, sobrang talino nyo na. Ganun din si langgam. Sabi niya, ito naman si Bubuyog. Sabi niya kay Bubuyog, ikaw Bubuyog, ano ang espesyal sa'yo? Tinatakbuhan ka ng mga bata sa kung dumarating ka. Ayaw nila sa'yo. Sabi ni Bubuyog, takot man ang iba sa hindi nila naiintindihan, hindi ibig sabihin ay ayaw nila sa akin. Tanggap ko kung sino ako at ang papel ko sa mundo. Ako ang nagpo-pollinate ng mga bulaklak na tinitirhan nyo. Nang mapagod si Mahika sa paglalakbay, siya ay nagulat na makakita rin ito ng isang pagtiwala na sira ang pakpak. Bakit ka narito? Saan ka patungo? Sabi niya kaya. Sabi tanong ni Mahika. Magtutungo ako sa pinakatuktok na puno. So pareho sila ng gagawin. Naisip ni Mahika na marahil ay iisa lamang sila ng nais na gawin ng diwata. Wag! Napakaganda ng iyong mga pakpak. Naiiba sa lahat na nakita ko. Wala itong katulad. Huwag mong tapusin ang paglipad mo dahil lamang sila ang ito, ang mga pakpak mo. Nag-aalala sa Mahika na sinabi yun. So sabi sa kanya ng matandang man, na matandang theory, at sino bang nagsabi na hindi ko tanggap kung sino ako? Sino bang nagsabi na akin ang mga pakpak ko? Pupunta ako sa tuktok upang makita ang buong hardin ni Lola. Saan gagawin lahat ng iba't ibang uri ng ganda na sinasabi mo? Nakasabay ka na sinabi mo yun. Tanong si Mahika, sabi niya, ngunit iba ka. Sigurado yung pakpak niya, iba siya. She's different. Masasabi sa kanya, alam niyo ang sabi sa kanya ng magandang theory? Lahat tayo ay magkakaiba.
Mahika nang subjective ng isang merong diwata ang mga taga, hindi mo gusto maglako, gusto mo lamang na may makakita sa iyo at pagkasimula yun sa iyo. So, na-curious si Mahika Ligit. Sabi niya, ano ang iyong pangalan? Sabi niya, ako ang mas malakas na ikaw, makikilala mo rin ako balang araw. Basta manatili ka lamang sa paglipad. Simula nung araw na yon, naiintindihan ni Mahika na hindi siya nag-iisa. Malaya siya at nakakalipad sa Earthing ni Lola. Kahit na siya may kakaibang pakpa, tanggap niya ito dahil alam niya na espesyal siya at lahat ay may talaga. Naalala niya ang isang herong diwata na nakilala niya at inisip kung ano kaya ang pangalan nito. Yung name pala ng big girl and big fairy is Mahika. Mahika daw yung name niya. At nakilala niya rin ito noong mga time na lumilipad siya at naglalakad siya. Yun ang story ng lipad. Grabe naman. Diba? Natutuwa yung mga bata. Ang ganda-ganda naman ng ating kwento. Ng libat at ang kwento ni Little Mahika. Ayan. Siyempre, ang katanungan natin, bago kong tanungin yung mga bata na narito sa Simon Edsa, Ika, ano ba yung, kumbaga, naging inspirasyon mo sa paglikha ng mundo, kwento? Bakit natin naisipan mong isulat? Actually, kids, si Mahika ay ako nung bata pa ako. Si Mahika, tayo mga kids, di ba marami tayong mga question kay Mami, marami tayong mga tanong. And as we grow up, pag tumatanda tayo kids, matututunan natin at magkakaroon tayo ng mga sagot sa mga tanong natin. Ganun si Mahika. Kaya yung big theory, which is yun si Mahika nung tumanda na siya with all the knowledge na natutunan niya sa buhay niya. Nakita niyo, di ba naglalakbay siya? Dami niyang tanong kay Langga, dami niyang tanong kay Pig, kay San. Ganon din tayo mga bata. Curious kasi tayo. And hindi maling magtanong. Kasi along the way na pag tumatanda tayo, matututo tayo, and yung mga tanong natin na yun, yung huhuhog sa atin. Yan. Pero ngayon, binabanggit mo yung ilan sa mga dapat kumbaga makiuwi, mabaon ng mga batang ito sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga magulang. Pero ano ba yung mga ilan pa sa mga gusto mo talagang bitbitin nila pag uwi nila sa kanilang mga tahanan? Na aral at asal. Ako gusto ko, tulad ni Mahika, maging curious kayo. Huwag kayong tumigil maging curious. For example, may questions kayo kay teacher, kay mama niyo, kay daddy niyo, kahit kanina na mas maganda sa'yo. Pag may mga questions kayo, dapat itanong niyo. Kasi doon kayo matututo. Katulad ni Mahika, kahit sino nakakasalubo niya, tinatanong niya kasi curious siya. Huwag kayong tumigil maging curious sa mundo. Yan, huwag kayong titigil sa pagtanong, maging mabusisi mga bata ha. Huwag kayong matakot magtanong sa mga magulang ninyo, pati sa mga guro ninyo. At dahil sinabi mo yung pagtatanong, pakiramdam ko may mga katanungan yung ilan sa mga bata na dumalo ngayong hapon ito. Ito. Sige, bababa po ako at tingnan natin, we have